Grabe po ang nangyari mga kaistorya sa China. Isang nakakakilabot, makapanindig, balahibong pangyayari ang naganap sa kanila. Ibinalita po mga kaistorya ng mainstream, actually kalat na ngayon, lalo na po sa internet. Nasa 1,300 katao umano ang natudas, nilamon, natabunan ng rumaragasang pinaghalong putik, malalaking bato, troso, at mga yelo. Itong rumaragasang putik na ito, hindi po ulan o bagyo ang nagdulot nito. Isa po itong kakaibang pangyayari mga kaistorya dahil ang sabi po ng eksperto, ang dahilan umano nito ay yung pagguho ng dambuhalang yelo o glacier sa itaas po ng kabundukan ng China. Yung tinatawag na, kumbaga, avalanche. Kung ganoon, rumaragasa kasi sa estimate ko, humigit kumulang yung taas nung rumaragasang baha na yun ay nasa 5 hanggang 7 palapag ng building Yung taas actually, base sa video clip na ipapakita ko sa inyo, yung humigit kumulang na nasa 7 o 8 palapag na building, lumampas pa doon, sumubra pa doon yung taas nung baha. Nakita ko itong balitang ito nung mga nakarang araw pa kasi ito nangyari ng Miyerkules pa. Kaya lang pinag-isipan ko muna, nagdalawang isip ako kung gagawan ko ng content kasi may policy kasi si YouTube tungkol dito, baka magkaroon ako ng violation. So ang ginawan ko na lang ng paraan yung mga senaryo para po makapasa sa policy ni YouTube. In-screenshot ko na lang and then after po mga kaistorya nung medyo mga drastic na senaryo, may video na akong ipapakita po sa inyo. Mga kaistorya. Paki-share po at paki-like para malaman ng mga kababayan. Ang totoo mga kaistorya, ito ay nangyari sa kabundukan sa pagitan po ng Nepal at saka po ng China. So yung 1,300 katao na yun ay mga pinagsama ng nawawalang tao sa China at saka po sa Nepal. Okay, ito na. Mas mabuti na yung totoo ang ibinabalita natin, mga kaistorya. Ito na yung balita. Ito na munang online news article po, mga kaistorya. Actually, 1,400 na nga. In-update pala ito ni Al Jazeera kasi kanina an hour ago, nung nakita kong balitang ito, 1,300 yan. Pero yan kasi ganyan mga online news article, ina-update po yan ng author. So in-update nila ito malamang mga kaistorya, kaya naging 1,400 na. Ang sabi, more than 360 dead, dami. Kanina nasa 270 lang yan. So in-update na more than 360 dead, 1,400 missing in Nepal and Tibet after Himalayan floods. Grabe. At least 359 people confirmed. Yung kumpirmadong natudas na, mga kaistorya. In Nepal and 3 in China's Tibet. So, nasa mahigit ng 359 sa Nepal at 3 naman umano sa China. So, nasa 362 ito. At inaasahang dadami pa ito. Pati na yung nawawala. So, possible, yung 1,400 na yan, natabunan yan. Okay, ito yung video clip. Ipakita ko sa inyo Medyo paliliitin ko lang yung video Kasi nga, ako'y nag-iingat mga kaistorya. So hanggat hindi tayo sinasabihan ni YouTube na may violation so nakapublic ito. Pansinin ninyo ito mga kaistorya wait lang. Itong mga ito na nasa itaas ng parking area na to, mga tao yan. Pati itong nasa ibabang kalsada, mga tao yan. Sa totoong video, mga tao yan na tumatakbo. Marami yan. Marami po yan mga kaistorya. Pansinin din ninyo ang taas nitong building na to. Nasa 2 palapag yan. At sa ibabaw ay parking area, may mga nakapark na mga SUV at saka po mga bus. Pansinin nyo yung mangyayari Okay, paliitin ko na. I-play ko na.
So makikita ninyo diyan yung iba't ibang senaryo na in-screenshot ko mga ka-estudyante. Yan na, maitim na ha. Maitim na sa bandang ito sa kaliwa. Yan na mismo yung baha. Matindi yan. At tingnan niyo itong building na ito, 1, 2, 3, 4, 5, more or less 6, 6 na palapag yung building na yan. Mas mataas pa dyan. Yung pagdagusong po nung baha. Sige, play natin. Ayan na. Sige pa, ayan na. Kita ninyo? Pansinin niyo yung mga bus. Parang papel na itinutulak. Tindi. Ang tindi talaga, mga kaistorya ng nangyari. Nepal-China border, oh. Reuters, galing sa Reuters. Ito, pansinin niyo ito. Ito, China na talaga to, ha. Kasi po, palakin ko nga. Kung mapapansin niyo dito sa part na to, yung mga characters, Chinese characters yung nakasulat. So meaning, ito po ay sa China na ito. Ano ho, mga kaistorya, itong part na to. Kung ako ang tatanungin ninyo kung gaano kataas yung building na yan, base sa estimate ko po, kasi may truck na mataas pinakamababa na yan, 7 palapag. 7 o 10 palapag ang taas niyang building na yan. Pero lumampas pa dyan yung baha. At kung mapapansin ninyo, may mga tao, marami yan, tumatakbo yan. Tumatakbo yan. Pero siyempre, hindi ko na ipapakita yung senaryo na natabunan sila, ha. Kasi bawal nga sa policy ni YouTube. Kung gusto nyong makita, search nyo online, sa internet. Basta dito sa akin, nag-iingat po ako sa policy ni YouTube, ha. Sige, paliitin ko na. Play natin. Ayan na. Makikita nyo, mapapansin nyo yung mga tao, ha. Ayan na, umitim na. Napansin niyo yung pagdagusong ng baha sa part na yan? Yan na yun. Mas mataas pa dyan sa building. Play natin. Yun na, wala na. Natabunan na. Mapapansin niyo yung mga lumilipad na bato, ha. Kasi may mga bato na rito Malaki yan. Malaki ang batong yan. Kasi ito, kung hindi ako nagkakamali, building to, malaki to Ito, bato ito. Kung hindi ako nagkakamali, kasing laki yan ng 1 kwarto. Yang bato na yan. Kung hindi ako nagkakamali, sa estimate ko lang po, mga nagliliparang bato na yan, malalaki yan. Hindi yan kasing laki lang ng kamao. Maliit lang yan sa video. Kasi mga kaistorya, kumbaga malayo yung tutok ng CCTV dyan. Yan na nyo, Grabe ang nangyari, no? Mga kaistorya. Nakakatakot nga. Makapanindig balahibo nga, Grabe. Kawawa yung mga tao. Kawawa. Kakakilabot ang pinuputik talaga, Hindi mo makikitang Hindi mo makikitang tubig, Putik, bato. Mga troso, mga yelo. Ayan na, makita nyo, ha. Tingnan ninyo, pansinin ninyo yung lawak ng ilog. Palakihin ko. Paliwanag ko sa inyo. Base sa estimate ko lang sa distansya, sa pagitan po, di ba may parang 2 kalsada sa magkabila ng ilog, tapos may tulay pa ayan. Itong bangin na ito, kung hindi ako nagkakamali, ang taas niya, kasi may mga building na tagi-1 palapag. So ang taas nito, humigit kumulang 5 hanggang 7 palapag ang lalim ng ilog. So sa magkabila pong gilid ng ilog, may 2 kalsada. Humigit kumulang ang distansya niyan base sa estimate ko, kasi marunong po tayo sa distansya sa metro. Nasa more or less 150 to 200 meters po yung lawak niyan, yung lapad niyan, yung distansya niyan. Kung ganun pala, talagang napakatindi nung baha. Pansinin niyo. Di ba? Grabe, tindi niyan, mga kaistorya. Tingnan niyo. Yan na. Tindi. Ito, sa Nepal na mismo ito. Para makita lang ninyo kung gaano katindi yung nangyari. Black and white ko pa ito. Kasi nga, syempre, nag-iingat ako sa policy. Pansinin niyo. May tulay na bakal. Palakihin ko. May tulay na bakal yan. Ay, malaki na pala. May tulay na bakal. Yan Wala yan. Naan yan Inano dyan. Actually, hindi ko na nga in-include dito kasi yung isa, yung 2 video nakita ko pa, masyadong drastic yun. Bawal na talaga yun Baka hindi na makalusot. 2 mahabang konkretong tulay para papel lang din na inanod ng baha. Ganon katindi. Sige, play ko, ha. Tingnan nyo. Wala na, inanod na.
Ito village yan, mga building po yan na matataas. Itong nagvi-video, tao yan, sumisigaw yan, Nepali po yan mga kaistorya. Sumisigaw. Tingnan nyo nangyari. Tindi, nakakatakot. Nakakatakot. Yung mga tao na mamanghana nga sa baha dito sa Pilipinas. Pero mas matindi po sa China. Hindi karaniwan ang nangyayari sa kanila. Okay, balik tayo dito. In-update lang to ni Al Jazeera. Kasi kanina, 'di ba may content ako napanood yung ilan diyan sa inyo, naka-mute, 'di ba? Naka-mute, 'di ba? O nag-ulit po ako ng recording, ng vlogging. Nag-ulit po ako, 'di ba? Nakita ninyo? Nasa 270 lang yung natudas at yung nawawala ay nasa 1,300, 'di ba? Ang sabi ni Al Jazeera. 'Di ba napanood niyo 'yon? Okay, ito in-update na ito. Sige, basahin natin sa ibaba. Some 360 bodies have been recovered. Yan yung natudas ha. Natudas ang ginagamit kong termino kasi bawal nga yung baka ma-detect. And more than 1,400 people are missing across Nepal and China's Tibet region after a huge collapse of mud and rock. Tingnan niyo. Collapse of mud and rock into a Himalayan river triggered catastrophic flooding across local towns and valleys, authorities have said. Sabi sa balita ni Reuters, ganun nga daw po mga kaistorya ang glacier collapse. Research nyo na lang. Pinakita ko yun kanina, di ba, sa content ko po na nakamute. Ang cause, sabi ng mga eksperto hinala nila, ay nag-collapse ang isang malaking glacier sa itaas ng bundok. Kumbaga, nag-collapse, avalanche nga. Malakihang avalanche yun. Ang problema mo kasi sa China, bukod sa nangyaring ito, ay sila din ngayon ay binaba, malawakang pagbaha. Dahil dulot ng malalakas na ulan at bagyo at ito binabagyo pa nga sila, may susunod ulit na bagyo. Paparating sa China. Sabi po sa balita mga kaistorya. Yan ang sabi. Okay, dito tayo. Chinese Premier Li Qiang arrived at the mudslide. Pumunta doon ang opisyal ng gobyerno. Nepalese police and tourism officials said that more than 500 foreigners were among 910 people missing in Nepal. Sa Nepal lang yan, hindi pa kasama sa China. Among the missing are tourists from more than 2 dozen countries. 177 are from India, dami 63 from the United States, may Amerikano 34 from Australia, 33 from the United Kingdom, and 25 from Canada. Beijing's foreign ministry also said nearly 100 Chinese nationals were among the missing in Nepal. In Tibet's Gyerong County, China na to, 558 people are reported missing, including 260 foreign nationals, according to Chinese state broadcaster CCTV. Di ba? Malala yung nangyari, mga kaistorya. Ito pa, balita naman ni South China Morning Post. China, Nepal, flood, 362 dead and over 1,000 missing, including hundreds of foreigners. Hindi pa kayo updated, hindi gaya ni Al Jazeera updated. Mga kaistorya. Ito naman, more than 150 people, hindi pa ito updated kasi 17 hours ago ito. Yung kay Al Jazeera na updated ay 6 hours ago. Kung hindi ako nagkakamali, check nga natin. Sabi kasi, 6 minutes ago. So ito yung pinaka-updated, 6 minutes ago. Ayan ay samantalang itong kay South China Morning Post, 17 hours ago. So hindi ito updated. Tingnan nyo naman yung aftermath. Grabe. Itong area na to, village po yan So ito totally, wala na. Natakpa na ng lupa. Wala na. Matataas na building po yan Humigit kumulang mga tag-5 palapag yan Ay dapat di ko pinakita yun. Bawal yun Tingnan nyo naman. Tingnan nyo. Grabe tingnan nyo yung bahay 2 pala. Wala na. Talagang nadali. Tindi nang nangyari Ito pansinin nyo. Palakihin ko pa. Hindi ito ang pinakaibabaw ng lupa dati
Sa village na yan ha, hindi. Kasi pansinin niyo yung ibaba. Pansinin niyo. Di ba may nakalitaw pa na 2 palapag? At sa ilalim pa ng 2 palapag, meron pa eh. Humigit kumulang ito, 3 palapag to. Itong nakalubog na to. Meaning, matataas na building to. Wasak. Wasak na nga, lubog pa. Tindi nang nangyari, no? Kawawa naman mga tao. Kawawa. Ito, tingnan ninyo ito. Balita na ito. Ni The Guardian. Sabi, sa China yan ha, sabi, Typhoon Nara records floodwater submerged homes and forced mass evacuations in China. Tindi nang nangyayari sa China. Sabay-sabay. Matindi yun. Heavy rain expected in parts of Vietnam and southern China as another storm system, Typhoon Saudel, heads for Japan and may papasok pang bagong bagyo, binabagyo na at binabaha. Widespread flooding triggered by Typhoon Nara has submerged homes and forced mass evacuation in southern China as another storm system tracked towards Japan and Taiwan. Binabagyo na nga, babagyuhin pa uli. Authorities in Cheongju in China's Guangxi region, famous for its giant waterfalls and karst limestone mountains, on Tuesday evacuated more than 15,000 people after water levels surpassed a record high set in 2008. Rising floodwaters have prompted China to relocate a total of 54,000 people in Guangxi State Television said. Dami, 54,000 people ang inilikas. August 26 yan, no? Sabay! Nung Miyerkules din kasi nangyari yun Yung matinding mudslide, baha sa China. Yung pinakita ko sa video clip, ay, bakit sabay-sabay nangyayari sa China? Ito, patingnan sa China din ito ha. Watch, ito balita ni GMA ito. Torrential rain from Typhoon Nara swamp large part of China's southwestern Guangxi region, triggering evacuations and submerging roads, buildings, and vegetations. Social media footage released on August 23 naman. August 23. Monday, kung hindi ako nagkakamali. Monday or Sunday, kayo na bahala mag-isip. Ayoko nang mag-isip tungkol dyan. Sige, i-play ko nga. Paliitin ko na lang. Kanina na i-play ko, ang laki-laki, baka madali ako. Yan o. Uy, matindi rin. Lampas tao din ang baha. Grabe, ano? Ayun, sabay-sabay po yan nangyayari sa China. Grabe, no, mga kaistorya. Anyway, hindi ko nahahabaan pa ha. Hanggang dyan lang. Pasensya na kung medyo bitin yung pinakita kong video clip. Talagang hanggang dyan lang ang kaya kong ibigay. Ayaw ko pong magkaroon ng violation. Mga kaistorya, pasensya na po kayo. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinyon, reaksyon na may babahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Medyo hinihinaan ko ang boses ko kasi nag-retake po ako ng vlogging 11:00 na ng gabi. Wala palang audio yung kanina, hindi ko napansin. Pasensya na po.